all of us look for people that give us pride, people that inspire. And Luna is just one of many Filipinos over our long history. Kaya importante pa sa atin, bigyan nating halaga yung ating heritage, ang ating art, hindi lang para sa atin, pero ito'y makaabot sa mga susunod na henerasyon. Si Juan Luna is considered the greatest Philippine painter of the 19th century. Si Luna ay nag-enroll sa painting school sa Manila, pero hindi siya nagtagal. Pumunta siya sa Espanya, nag-enroll sa Real Academia de Bellas Artes. Hindi rin siya nagtagal doon. Isang taon lang, nakakita siyang teacher na gusto niya, si Alejo Vera, na pupunta sa Roma. Sabi niya, pwede ba sasama na lang ako sa'yo? So itong Alejo Vera, sabi nga ni Luna, yan ay hindi lang teacher ko, parang ama ko. So, sumama siya doon, apprentice, doon siya nakatira, nagre-research sila, tumitingin ng mga museo. Ating nakilala siya dahil doon sa painting niyang Spoliarium, diba, na nasa National Museum ngayon. Pag tinignan natin ang Spoliarium, yan ang madalas dapat tanungin. No? Laging important painting, nandyan daw ang Pilipinas, it's an allegory of the colonial condition. Pero pag tinignan mo, wala namang Pilipinas doon, di ba? It's a painting about ancient Rome. It's about dead gladiators na tatanggalin na yung kanilang mga armas at yung kanilang armor. Doon, nagsalita si Rizal, nagsalita si Lopez Haina. Ang speech ni Rizal na medyo mahaba is actually considered the first art criticism by a Filipino kasi in-explain niya yung painting. At nung party na yon, doon nila sinabi na itong painting na ito ay hindi lang tungkol sa Roma, ito ay allegory ng kondisyon natin. No? So, people saw in the painting, they saw beyond ancient Rome and they saw the Philippine condition. So, in a sense, whether Luna wanted it or not, or Luna planned it or not, art becomes something beyond yourself. So it gained meanings outside of what it is, what we see, what Luna wanted, and that's why it is an inspiring painting. Ito yung importante sa atin, na makita natin si Luna kasama sa paglaban. Ang ginamit niya yung pinsel niya at ang ginamit niya ang kanyang kasikatan sa Europe para ipaglaban ang ating kalayaan. So, ang tatandaan natin, June 12, 1898, is a declaration of independence. Does not mean that we were independent. Declaring your independence is one thing, attaining it is another thing, and maintaining that independence is a lifelong thing.